Oy, kamusta? Pagod na ba sa problema? Relax ka muna. Ako na ang bahala sa kwento. Di ko na papatagalin pa. Tara, let's go! Ang lalaking ito ay normal lang na nagbebenta ng agricultural water pipe sa araw. Pero sa gabi, nagbebenta siya ng mga armas sa mga assassin sa halagang milyon-milyong won bawat item. At dahil nakikipag-deal siya sa mga assassin, sobrang delikado ng trabahong ito. Minsan, may nangyaring insidente at nawala ang lalaking ito ng 8 taon. Pero bigla siyang bumalik, kaya nagulat ang buong pamilya. Akala ng lahat sa pamilya ay patay na siya. Bigla, pagkatapos nun, pumanaw ang kanyang ina sa hindi malamang dahilan. Humiling si Jinman ng autopsy sa kanyang ina para malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Pero mariing tinanggihan ng kanyang kuya ang request na ito dahil gusto niyang mapayapang makapagpahinga ang kanilang ina. Kalaunan, pinakiusapan ng kanyang hipag si Jinman na iuwi ang anak nitong si Batang Jian dahil lagi siyang nakakahulog at nakakasira ng mga gamit sa burol. Habang paalis si Jinman kasama ang kanyang pamangkin, may isang lalaking dumating sa burol at nagpakilala bilang matandang kaibigan ni Jinman. Pagka-uwi ni Jinman sa pamangkin niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tao na nagbalita ng masamang nangyari. Agad sinabi ni Jinman sa kanyang pamangkin na babalik siya sa punerarya para puntahan ang mga magulang nito. Sinabi niya na darating ang kaibigan niya at pinabuksan niya kay Jian ang pinto. Sinabi rin niya kay Jian na bigyan ng taong iyon ng bugtong at buksan lang ang pinto kapag nasagot nito ang bugtong. Nangako ang Batang Jian na kaya niya iyon at siya mismo ang nagbigay sa kanya ng bugtong. Anong hayop na kapag tinanggal mo ang buntot, nagiging kabayo? Ang sagot ay pusa. Pagkatapos nun, umalis ang tiyo at nangakong babalik. Pagkaalis ni Jinman, may isang binatang dumating at sinubukang buksan ang pinto. Sumilip si Jian sa peephole ng pinto at pinasagot sa lalaki ang kanyang bugtong. Anong hayop ang nawawalan ng buntot at nagiging kabayo? Pero walang sinabi ang lalaking nasa labas at diretsyong binuksan ang pinto. Pumasok siya sa bahay pero hinila siya palabas ng isa pang tao. Narinig ni Jian ang mga tunog ng away sa labas. Pagkatapos, may isang binatang pumasok at ipinakita ang sagot na pusa na nakasulat sa kanyang phone tapos nagpakilala siya bilang kaibigan ni Jinman. Nang mapansin niyang may paparating, pinapasok ng binata ang batang si Jian sa kwarto at pinaghintay muna sandali. Pumasok si Jian sa kwarto at nakita niyang may bakal na bracelet sa kamay ang estrangherong ito. Isang lalaking mahaba ang buhok na may hawak na baril ang pumasok sa bahay. Sa loob ng kwarto, narinig ni Jian ang mga sigaw sa labas. Nang sumilip siya sa siwang ng pinto, nakita niya ang kaibigan ni Jinman na hinahawakan ng isang lalaki. 2 estranghero ang pumasok sa kwarto at hinalughog ang bawat sulok para hanapin si Jian. Napansin ng lalaking nakasuit na bukas ang bintana. Nang ilabas niya ang ulo niya, nakita niya ang batang si Jian na mahigpit na nakakapit sa bakal na bar sa ibaba. Agad niyang pinuri si Jian dahil sobrang tapang nito katulad ng kanyang tiyo at hiningi niya ang kamay ni Jian para mahila siya pataas. Pero nawala ng kapit si Jian at maayos na bumagsak sa sofa na nasa lupa na. Mabilis na tumakbo palayo ang batang babae pero bigla siyang nabangga ng kotse. Nagsitakbuhan ang mga tao sa paligid para tingnan ang kalagayan niya. Tumingala ang lalaking mahaba ang buhok sa boss na nakasuit sa taas na parang wala na siyang magawa. Dinala si Jian sa emergency room. Dumilat si Jian na parang hilo at narinig niyang namatay ang kanyang mga magulang sa punerarya. Hindi pa rin makontak ang kanyang tiyo na si Jinman. Pagdating ng gabi, biglang nagising si Jian at napansin niyang may papasok. Binuksan ng lalaking mahaba ang buhok ang pinto, pumasok at nilagyan ng silencer ang baril. Pero nang buksan niya ang kumot, mga unan lang ang nakita niya sa ilalim. Nakatakas na palabas ang Batang Jian sa tamang oras. Tumakbo pababa ng hagdan ang batang babae at hinabol siya ng lalaking mahaba ang buhok. Sinubukan ng Batang Jian na buksan ang lahat ng pinto, pero ang morgue lang ang nabuksan. Agad siyang pumasok sa loob. Ipinaalam ng lalaking mahaba ang buhok sa kasabwat niya na nahanap na niya si Jian. Agad binuksan ni Jian ang pinto papunta sa isang chamber sa kwartong ito. Pumasok ang lalaking mahaba ang buhok para maghanap. Napagtanto ng Batang Jian na ang bangkay na katabi niya ay ang tunay niyang ina. Isa-isang binuksan ng lalaking mahaba ang buhok ang bawat storage room para hanapin si Jian. Mahigpit na niyakap ng batang babae ang kanyang ina para malabanan ang takot. Pumasok ang isang kasabwat pero mula sa likod may isa pang taong tumutok ng baril sa lalaking mahaba ang buhok. Nanginginig si Jian habang naririnig niya ang mga pagsabog mula sa labas. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Jinman ang pinto ng storage room at nakita ang kanyang pamangkin na natutulog sa tabi ng kanyang hipag. Agad niya itong binuhat sa kanyang balikat at tinakpan ang katawan ng kanyang hipag. Pagkatapos, iniuwi niya ang batang kakawalan lang ng parehong magulang. Makalipas ang 1 buwan, dinala ni Jinman ang kanyang pamangkin sa isang bahay sa liblib na lugar para doon tumira. Pagpasok pa lang nila sa bahay, nadapa at natumba si Jian, pero hindi siya tinulungan ng tiyo niya. Sinabi niya na hindi siya ang magulang nito, kaya hindi niya kayang gawin ang mga ginagawa noon ng magulang nito para sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, mag-isang pumasok ang tiyo sa bahay at hinayaan si Jian na dalhin ang kanyang bagahe papasok ng mag-isa. Sa gabi, habang tulog si Jian, tiningnan ng tiyo ang kanyang pamangkin.
Naalala niya na sinabi ng doktor na may senyales si Gian ng aphasia kasabay ng dissociative amnesia dahil sa shock ng pagkawala ng parehong magulang niya. Kailangan niyang uminom ng gamot para magpagamot. Lumabas si Jinman at paulit-ulit na sinampal ang sarili niya sa mukha. Sinisi niya ang sarili niya dahil hindi direkta pero naging dahilan siya ng pagkamatay ng mga magulang ni Gian. Dahil sa kanyang speech disorder, palaging inaasar at binubuli si Gian ng mga kaibigan niya sa school. Isang matabang kaklase ang nagtangkang ibuli siya pero pinigilan siya ni Jongmin. Nang marinig ni Gian ang malaking lalaking ito na sinasabing sinaksak ng kanyang ama ang kanyang ina dahil may karelasyon ito at pagkatapos gawin ng krimen ang ama rin ni Gian ay kusang umalis sa mundong ito, agad na kinuha ni Gian ang isang upuan at hinampas ito diretso sa ulo niya. Pag-uwi niya galing school, malakas ang ulan. Habang ang lahat ng iba ay sinusundo ng mga magulang nila, mag-isa pa ring naglalakad si Gian sa ulan pa uwi. Pagkalakad niya ng kaunti, dumating ang kanyang tiyo na si Jinman sakay ng pickup truck para sunduin siya. Pero nagtatampo si Gian at ayaw niyang sumakay sa kotse. Sinundan ng tiyo ang kanyang pamangkin gamit ang kotse sa maikling distansya, tapos malamig niyang inapakan ng gas at umalis. Ganoon nagpatuloy ang malamig na buhay ng magtiyuhin. Kahit matagal na silang magkasama, hindi nagpapakita ng kahit anong pag-aalala si Jinman kay Gian. Hinayaan niyang maging independent ang kanyang pamangkin sa lahat ng bagay. Hindi na kailangang gumamit ng salita ang magtiyuhin para makipag-usap sa isa't isa, kundi kailangan nilang gamitin ang pinto ng refrigerator. Kung may gustong bilhin si Gian, kailangan lang niyang magsulat ng note at idikit ito sa pinto ng refrigerator. Dinidikit din ng tiyo ang pera sa pinto ng refrigerator imbes na direktang ibigay sa kanyang pamangkin. Napagalitan ng teacher si Jinman nang pumunta siya sa school. Bukod sa hindi siya makapagsalita, maraming hadlang ang naranasan ni Gian sa pakikisalamuha sa mga kaibigan niya sa klase. Pero malamig na sinabi ni Jinman na naiintindihan niya ang ibig sabihin ng teacher. Iniisip niyang dapat hayaan nilang malagpasan ni Gian ang kanyang mga problema ng mag-isa. Noong araw na iyon, itinapon si Gian sa warehouse ng school ng 3 lalaking kaklase. Dinuraan siya ng malaking kaklase, tapos malamig nitong isinara ang pinto ng warehouse at nilock ito. Umupo mag-isa si Gian sa warehouse, binabagabag ng kamay na may bakal na bracelet ng lalaking pumunta noon sa bahay nila para iligtas siya. Sobrang takot niya at paulit-ulit na kumatok sa pinto. Hanggang sa wakas, nagawa niyang banggitin ang pangalan ng kanyang tiyo para humingi ng tulong. Sa sandaling ito, sinira ng tiyo ang pinto at pumasok at narinig ang masasakit na salita ng kanyang pamangkin. "Bakit ngayon ka lang dumating? Sabi mo babalik ka." Agad na niyakap ni Jinman ang kawawa niyang pamangkin at sinabi niyang, "Sorry." Kalaunan, pag-uwi nila, nagluto ang tiyo ng grilled pork belly para ilibre ang kanyang pamangkin. Nakakagaling lang mula sa speech disorder niya. Umupo silang dalawa at sabay na in-enjoy ang masarap na pagkain. Kaya na rin ngayong purihin ni Gian ang masarap na pork belly. Pagkatapos nun, nagtinginan ang magtiyuhin, ngumiti at masayang kumain ng magkasama. Lumipas ang panahon at ang batang si Gian ay naging dalaga na at nakapagtapos ng university. Isang araw, dinala si Gian sa police station. Isang lalaki ang paulit-ulit na nagsusumbong sa pulis na binugbog siya ng babaeng ito. Sinimulang i-review ng pulis ang CCTV data. Nakita nila ang isang babaeng pumasok sa restroom, tapos pumasok ang lalaki kasunod niya. Maya-maya, pareho silang tumakbo palabas at si Gian ang huling lumabas. Pagkatapos nun, nasukol ni Gian ang lalaking ito at binugbog dahil nangahas itong pumasok sa women's restroom. Paulit-ulit na humihiling si Gian na umuwi dahil halata namang ang lalaki ang may kasalanan. Pero sinabi ng pulis sa kanya na mali pa rin ang manakit ng tao. Sinabi ng pulis na idedemanda siya ng lalaki ng assault at kailangan niyang tawagan ang guardian niya para makipag-areglo. Dahil wala na siyang ibang choice, kinailangan ni Gian na tawagan ang kanyang tiyo na si Jinman. Pero ang sumagot ng phone ay isang pulis at sinabi kay Gian ang nakagugulat na balita na patay na ang kanyang tiyo. Malungkot na sumakay ng taxi pa uwi si Gian at naalala ang mga alaala niya kasama ang kanyang tiyo. Noong panahong iyon, lumayo siya sa bahay para mag-aral sa university. Kahit nakatira siya sa 5th floor, pumunta pa rin ang tiyo niya sa bahay niya para lagyan siya ng security bar. Binilhan din siya nito ng wardrobe na gawa sa bulletproof iron para may mapagtataguan siya sakaling may emergency. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Jinman ang student ID card niya at may naisip. Pagkatapos, kinunan niya ito ng picture gamit ang phone niya at pinamemorize kay Gian ang student ID number niya na parang minimemorize niya ang citizen ID number niya. Doon napagtanto ni Gian na ang huling sinabi nito sa kanya ay ang number sa student ID card niya. Bigla, tinanong ng taxi driver si Gian tungkol sa tiyo niyang si Jinman at nagpakilala siya bilang best friend ni Jinman mula middle school. Kinamusta niya ang kalagayan ni Jinman. Nang sumagot si Gian, nakakamatay lang nito, biglang pinahinto ng taxi driver ang kotse. Pagkatapos, dinala ng driver si Gian sa hospital para kunin ang katawan ni Jinman at binigyan siya ng pera para makatulong sa libing ng tiyo niya. Pumasok si Gian sa morgue para kilalanin ang katawan ng tiyo niya. Dala ang ekspresyong naging pamilyar na sa mukha niya mula pagkabata. Nagtaka siya sa peklat sa leeg ng tiyo niya. Ipinaliwanag ng police officer na base sa CCTV footage sa paligid ng bahay, walang bumisita sa tirahan ni Jinman. Kaya napagdesisyunan nila na ang tiyo ni Gian ay kusang umalis sa mundong ito.
Tahimik na bumulong si Gian na kahit sa kamatayan, nanatiling mahirap intindihin ang tiyo niya gaya noong buhay pa ito. Pagkatapos, pinirmahan niya ang mga kinakailangang dokumento para kunin ang katawan nito. Napansin ni Gian ang tattoo sa kamay ng tiyo niya na may nakasulat na "More to help". Sinimulan niyang kausapin ang organizer tungkol sa mga ayos para sa libing. Nang humingi ang staff ng portrait ng yumao para sa memorial photo, nagmukhang nalito si Gian. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay para maghanap ng isa. Bigla, may isang binatang pumasok at nagpakilala bilang Jongmin. Nakilala siya ni Gian bilang ang batang pumigil sa kanya noon na bugbugin ng malaking lalaki sa school noong bata pa siya. Pagkatapos, pumasok ang batang ito sa bahay at ginamit ang phone niya para kunan ng picture ang malaking pamilya ni Gian. Pagkatapos, gumamit siya ng software para kunin ang portrait ni Jinman para kay Gian. Nagpakilala si Jongmin at sinabi niyang graduate siya bilang computer engineer. Pagkatapos niyang ma-discharge sa army, umuwi siya at nakita niyang naghahanap ng part-time workers ang tiyo ni Gian. Sinabi niya na tinulungan niya ang tiyo ni Gian na ayusin ang agricultural water pipe sales website. Ibinahagi niya na ilang araw pa lang siya roon nang pumanaw ang tiyo ni Gian. Siya ang huling taong nakakontak ng tiyo niya at siya rin ang tumawag sa pulis. Sinabi niya na natagpuan ang katawan ng tiyo ni Gian sa bathroom at sinabi rin niyang tutulungan niya si Gian na linisin ang lugar. Para naman kay Gian, siya ang dapat mag-asikaso ng libing ng tiyo niya. Pagkatapos noon, tumayo si Gian para pangunahan ang libing ng kanyang tiyo. Masigasig ding tinulungan ng taxi driver si Gian na salubungin ang mga bisita dahil hindi alam ni Gian kung sino ang mga kaibigan ng tiyo niya. Pagkatapos, may isang pares ng kambal na tuso ang mga mukha ang pumasok para magbigay galang habang nakatayo sa labas ang lalaking mahaba ang buhok. Sinubukan ng taxi driver na kausapin ang kambal pero malamig na tingin lang ang natanggap niya mula sa kanila. Sa bahay, habang nililinis ang bathroom, nakita ni Jongmin ang isang push-button phone na nakatago sa cabinet. Sa libing, unang narinig ni Gian ang malalapit na kaibigan na nagkukwento tungkol sa kanyang tiyo. Sinabi rin nila sa kanya ang mga mabubuting bagay na ginawa ni Jinman para tulungan ang mga tao sa paligid niya. Doon lang napagtanto ni Gian na 10 taon siyang namuhay kasama nito nang wala siyang alam tungkol sa kanya. Pagkatapos ng libing, nasaksihan ni Gian at ng mga kaibigan niya na dinala si Uncle Jinman sa krematorium. Kalaunan, nang nasa kotse na ang lahat para dalhin ang abo ni Jinman sa sementeryo, patuloy na nagchichismisan ang mga kaibigan ng tiyo niya kung bakit hindi man lang lumuha si Gian sa libing ng tiyo niya. Inalo siya ni Jongmin para hindi malungkot si Gian dahil sa mga chismis na iyon. Pag-uwi, tiningnan ni Gian ang picture ng kanyang extended family at napagtanto niyang pumanaw na ang lahat at siya na lang ang natitira. Naalala ng babae ang mga sinabi ng kanyang tiyo na si Jinman noong magkasama silang namumuhay sa iisang bubong. Pagkatapos, nagsimulang umiyak ng walang tigil si Gian at naisip kung sobrang pagod at desperado na ba ang tiyo niya kaya nagpanggap itong sobrang lakas. Ngayon, siya na lang ang natitira sa mundo at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bigla, pumasok si Jongmin at nakita ang kaibigan niyang si Gian na inilalabas ang emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Pagkatapos, inamin ni Gian na hindi talaga siya okay. Umaasa siyang manatili muna si Jongmin sa tabi niya ng kaunti pang oras. Ipinatong ni Gian ang ulo niya sa balikat ni Jongmin at nakatulog dahil sa sobrang pagod. Pagkatapos nito, ipinakita ni Jongmin kay Gian ang 2G phone na nakita niya sa restroom. Binuksan ni Gian ang phone at nakita niyang may nag-message para bumili ng item mula sa tiyo niya na nagkakahalaga ng 70 milyong won. Ang account balance ng tiyo niyang si Jinman ay 18.7 bilyong won. Pagkatapos, tinanong ni Gian si Jongmin kung may kikita ba ng ganoong kalaking pera sa pagbebenta lang ng agricultural tools. Hiniling ni Gian kay Jongmin na ipakita sa kanya ang website na inayos niya para sa tiyo niya. In-access ni Jongmin ang irrigation pipe sales website ni Jinman. Sinuri ng binata ang source code at nakita ang isang page na may mga salitang "More to help". Napagtanto ni Gian na pareho ang mga salitang ito sa nasa kamay ng tiyo niya. Nag-login si Jongmin at nalaman na sa likod ng security layers ay isang weapons trading website na may mga item na nagkakahalaga ng milyon-milyong won. Sa sandaling iyon, may pumasok na message na nagtatanong kung kailan ide-deliver ang item. Sumagot si Gian at sinabing sarado na ang store at hiniling sa customer na iwan ang account number niya para sa refund. Sumagot ang customer at tinanong kung patay na si Jinman at sinabi na kung ganoon, dapat mamatay ka rin ngayong araw. Mabilis na tinanggal ni Jongmin ang phone sa pagkakasaksak para hindi magpanik si Gian at iginiit na i-report nila ito sa pulis. Bigla, may nag-doorbell. Lumabas si Gian para tingnan at nakita niya ang isang babaeng maikli ang buhok. Nagpakilala ito bilang Minhye at sinabing hinahanap niya si Jinman. Sinabi ni Gian sa babae na wala sa bahay ang tiyo niya at pinaalis siya. Pero nagpakilala ang babae bilang Chinese teacher ni Jinman at sinabing hindi niya ito makontakt. May nakatago rin siyang baril sa bag niya. Bigla, nakatanggap si Gian ng message na nagsasabing, "Huwag mong hayaang may pumatay sa'yo, ako mismo ang pupunta at papatay sa'yo." Patuloy na nakiusap ang babaeng maikli ang buhok na papasukin siya at maghintay na bumalik si Jinman. Sumagot si Gian na hindi uuwi ang tiyo niya ngayong araw kaya umalis na ang babae.
Pagkatapos, inilabas ng babae ang baril at sinabi, "Lagi kang ipinagmamalaki ng tiyo mo dahil matalino at maganda ka." Umiling si Gian at sumagot, "Hindi ako kailanman ipinagmamalaki ng tiyo ko sa harap ng kahit sino. Kilala mo ba talaga ang tiyo ko?" Napagtanto ni Minhie na walang epekto ang mga sinabi niya kaya lumabas siya ng gate at nagmaneho palayo. Tumakbo palabas si Jongmin at tinawag si Gian para ipakita ang bagay na nadiskubre niya. Ipinaliwanag niya na hindi lahat ay pwedeng bumili ng items mula sa website. Tanging ang mga may special code lang ang pwedeng bumili ng specific items. May 4 na uri ng codes. Ang red code ay para sa professional assassins na pwedeng bumili ng weapons. Ang purple code ay para sa spies na pwedeng bumili ng surveillance equipment at cameras. Ang yellow code ay para sa mga taong naglilinis ng crime scenes na pwedeng bumili ng disposal solutions at materials para takpan ng ebidensya. Ang huli ay ang green code, at ang mga taong may ibang codes ay hindi pinapayagang umatake sa mga green code individuals. Kailangan pa nga nilang isakripisyo ang buhay nila para protektahan ang mga may green code. Kasama sa green code si Jinman, ang operator ng website, at si Gian mismo. Nang marinig ito ni Gian, naramdaman niyang sobrang absurd nito. Bigla, pareho silang nakarinig ng putok ng baril sa labas, kaya tumakbo sila para tingnan. Nakita nila ang isang drone na may nakakabit na magazine at tuloy-tuloy na nagpapaputok sa bulletproof glass ng bahay. Isa pang drone ang umatake sa gilid ng bahay. Gusto ni Jongmin na tumawag sa pulis pero walang signal ang phone. Agad hinawakan ni Gian ang kamay ni Jongmin at tumakbo sila sa likod ng bahay para makatakas. Pero naambush sila ng isa pang drone at nag-iwan ito ng maraming UP sa bulletproof door. Isa pang drone ang lumapag at naglagay ng self-adhesive bombs sa bulletproof glass. Pagkatapos, sumabog din ang mga bombang ito. Pumasok sina Gian at Jongmin para umiwas sa mga tira ng state-of-the-art drone na ito. Dahan-dahang lumipad papasok sa bahay ang drone at tuloy-tuloy na nagpaputok sa cabinet kung saan nagtatago si Jongmin. Pagkatapos, naglunsad ito ng maliit na bomba para sirain ang pinto ng cabinet. Pagkatapos, ginamit ni Gian ang kanyang slingshot para tirahin ang eroplano, kaya umuga ito at bumagsak sa lupa. Ginamit ni Gian ang upuan para i-disable ang killer plane na ito. Pagkatapos, pinalakas ni Gian ang loob ng kaibigan niyang si Jongmin. Pagkatapos, ginamit nilang dalawa ang pinto ng cabinet bilang bulletproof shield at lumabas. Isa pang eroplano ang lumipad sa kanila. Patuloy na ginamit ni Gian ang kanyang slingshot, pero sa pagkakataong ito, wala siyang nagawa laban dito. Pagkatapos, sinalubong sila ng ulan ng bala mula sa drone sa labas. Nakita ng babaeng si Minhae na maraming eroplano ang lumitaw kaya agad niyang inilabas ang pinakamodernong equipment niya sa loob ng bahay. Napansin ni Gian na hindi na umaatake ang eroplano kaya agad niyang inilabas ang ulo niya para tumingin at nakita ang isang bombang nakadikit sa bullet shield. Mabilis na sumabog ang bomba kaya tumilapon silang dalawa ng malayo. Nang tatapusin na sila ng eroplano, sa labas, hawak ni Minhie ang isang machine gun at kinalabit ang gatilyo kaya bumagsak ang parehong drone sa lupa. Kinaladkad ni Jongmin ang mga paa niya para makatakas palabas pero pinabagsak siya ni Minhie at natumba siya sa lupa. Agad na iniskan ni Minhie ang code para tingnan pero nag-report ng error ang relo. Pagkatapos, tinurukan niya ang binata diretso sa leeg. Lumabas si Gian na may hawak na slingshot at nagtanong, "Ikaw ba ang gustong pumatay sa akin?" Pagkatapos, binaril din niya ang babaeng maikli ang buhok gamit ang rubber bullet na dumaan sa pisngi nito. Pagkatapos nun, pinabagsak si Gian ng babaeng maikli ang buhok at iniskan ang code. Lumabas ang isang blue code. Habang magsusuntukan na sana silang dalawa gamit ang mga kamay nila, may isang bala na lumipad papasok sa bahay. Sinipa ni Minhie si Gian palayo para maiwasan ang paparating na bala. Ang kumalabit ng gatilyo ay ang lalaking mahaba ang buhok na si Seongjo na nakaabang sa isang kotse. Inaalagaan din siya ng mga tauhan niya para manatili siyang alerto at makaputok ng eksakto sa loob ng bahay. Sinabi ngayon ni Minhie kay Gian na nandito siya para protektahan siya. Hindi ba raw siya nagtaka kung bakit pinapasigaw siya ng tiyo niya ng Jinman ng 3 beses sa langit kapag nasa panganib siya? Sa nakalipas na 10 taon, 3 beses niya lang iyon ginawa. Ang unang beses ay noong binuli siya sa middle school. Ang pangalawang beses ay noong naharas siya sa college. At ngayong taon, noong dinaya siya ng convenience store owner sa sahod niya. Baka hindi niya alam, pero may code na itinanim sa braso niya. Siya at ang tiyo niya ang 2 green code lang. Sino mang may ibang code ay may obligasyong protektahan siya at ang tiyo niya. Ang babaeng nang bully sa kanya ay lumipat ng school. Ang manyak mula college ay nag-drop out. Ang convenience store owner ay naaksidente. Pumunta siya rito para protektahan si Gian mula sa mga eroplanong iyon. Sa labas, isang mercenary army ang pinakilos para maghanda sa pag-atake sa bahay. Para naman sa lalaking mahaba ang buhok na si Seongjo, nang makita niyang sumilip si Gian, nagpaputok ulit siya. Naghagis si Minhie ng smoke bomb para matakpan ang paningin ng lalaking mahaba ang buhok sa labas. Pagkatapos, inutusan ng lalaking mahaba ang buhok ang mga tauhan niya na tulungan siyang ayusin ang usok. Lumapag ang isang eroplano at sinimulang higupin ang lahat ng usok sa loob ng bahay. Pagkatapos, binaril din ni Minhie ang eroplanong ito.
Napagtanto ng lalaking mahaba ang buhok na nasa loob ng bahay si Minhye at tinutulungan si Jian kaya binaril niya ito sa braso, dahilan para malaglag ang baril sa lupa. Pagkatapos nun, nagising din si Jongmin. Gumamit si Minhye ng tela para bendahehan ang sugat niya. Sa labas, nagsimulang bumaba ang mga mercenary mula sa tulay para maghanda sa buong pag-atake sa bahay. Gusto sanang gumapang palabas ni Jian para kunin ang nalaglag na baril pero isa pang bala ang nagpalipad nito sa ilalim ng upuan. Nanginginig si Jian at sinubukang alalahanin ang itinuro sa kanya ni Jinman. Samantalahin ang blind spots ng professional shooters, pumulot ang babae ng piraso ng basag na salamin at itinali ito sa walis. Pagkatapos, inilabas niya ang piraso ng salamin at agad itong nabaril at nadurog. Patuloy na kumuha si Jian ng isa pang piraso ng salamin at itinaas ito ng kaunti pero ganoon pa rin ang nangyari. Nang dumating siya sa pangatlong piraso ng salamin, sumablay ang lalaking mahaba ang buhok sa labas at tumama ang bala sa kisame. Napagtanto ni Jian na ang bala ay nanggagaling sa diagonal na direksyon at mula sa napakataas na lugar. Kaya ang blind spot ay nasa taas. Agad na umakyat si Jian sa refrigerator. Napansin ng lalaking mahaba ang buhok na may mali at agad inutusan ang mga tauhan niya na lumapit ng kaunti. Tumakbo si Jian at lumipad pababa papunta sa sofa at tinamaan siya ng balang dumaan sa likod niya. Pero ligtas pa ring nakalapag ang babae. Sinubukan ni Jian na abutin ang baril sa ilalim ng upuan. Nang baligtarin niya ang upuan, nakita niya ang isang sniper rifle na nakatago sa ilalim nito. Agad tinanong ni Minhye si Jian kung nagamit na ba niya ang rifle na ito dati. Pagkatapos, umupo siya sa malayo at tinuruan si Jian kung paano mag-load at tumutok. Nagpaputok si Jian ng isang bala na tumago sa bintana ng kotse kung saan nakaupo ang lalaking mahaba ang buhok na si Seongjo. Agad tumakbo si Minhye palabas at hinila si Jian pataas. May isang mercenary na tatapusin na sana si Jongmin nang nailigtas siya ni Minhye sa tamang oras, kaya natakot din ang mga kasamahan niya sa lakas ni Minhye. Pinababa ni Minhye ang dalawa sa secret warehouse para magtago. Sa ilalim ng sahig ng opisina ng Tio ni Jian, may pinto na pwedeng dumaan papunta sa Morta Help Center. Nangako si Minhye kay Jinman na poprotektahan niya si Jian hanggang dulo. Patuloy na lumaban si Minhye sa napakaraming mercenary sa labas para makatakas silang dalawa. Sina Jian at Jongmin ay parehong gumamit ng bulletproof target para makapunta sa warehouse. Agad ipinaalam ng lalaking mahaba ang buhok na si Seongjo sa mga mercenary ang sitwasyon. Nagpaputok siya ng isang bala na nagpahina at nagpatalisod sa kanilang dalawa. Nang magpapaputok na sana siya ulit, nasa tutok na siya ni Minhye. Pero lumihis ang bala nito papunta sa tauhang nagmamaneho sa harap. Ligtas ding nakapasok sina Jian at Jongmin sa opisina ni Jinman. Sa oras na ito, umatake rin ang mga mercenary. Agad tumakbo papasok si Minhye at sinanyasan si Jian na bumaba sa warehouse. Pagkatapos, hinila niya ang pinto para maisara ito at manatili siyang lumaban mag-isa. Binuksan ni Jian ang code box at sinubukang ilagay ang birthday ng Tio niya, pero hindi bumukas ang pinto ng warehouse. Sa kritikal na sandali, biglang naalala ni Jian na sinabi ng Tio niya na i-memorize niya ang student ID number niya. Kaya pinindot niya ang number na iyon, tapos biglang bumukas ang pinto at sa ilalim ay isang secret room na may maraming uri ng armas. Bigla, may isang lalaking nakamask na tumutok ng baril sa kanilang dalawa at nagpakilalang siya si brother. Sa taas, nagsimulang pumasok ang mga mercenary sa opisina ni Jinman at nakatayo rin si Minhye para maghintay. Pumasok ang mga mercenary at naghahanap sa lahat ng lugar nang biglang pinatay ang ilaw sa kwarto. Ang unang mercenary ay pinabagsak ni Minhye. Gumamit ang babae ng binoculars para makakita sa dilim at magpaputok ng isa pang bala. Pagkatapos, gumanti ng matindi ang mga mercenary, pero nagawa ni Minhye na bumaba sa ibaba. Sa labas, hindi na makontak ni Seongjo ang mercenary team leader. Kinuha niya ang supot ng cakes na kinakain ng patay niyang junior at sinabi, "Rest in peace, idiot." Kalma niyang kinain ang cakes at naghintay ng magandang balita mula sa mga mercenary na nasa loob. Ginamit ng assassin na si Minhye ang kanyang maliksi na galaw para patuloy na pabagsakin ang ilan pang mercenaries. Nainip siya sa paggamit ng baril, kaya lumipat siya sa paggamit ng mga kutsilyo para pabagsakin ang natitirang mercenaries. Bilang resulta, si Captain Kim na lang ang humihinga. Biglang lumitaw si Minhye para umatake at ginamit ang kanyang napakabilis na galaw para iwasan ang mga bala ng Captain. Pagkatapos nun, malakas siyang tinamaan ng Captain na ito. Tumayo si Minhye at pinatumba si Captain Kim. Kinagat nito ng malakas ang kamay niya gamit ang ngipin at pinindot pababa si Minhye. Balak niyang gumamit ng kutsilyo para tapusin siya, pero napigilan siya ni Minhye sa tamang oras. Hindi inaasahan, nahiwa siya ng poison knife ni Minhye kaya matapos ang ilang sandaling laban, bumagsak siya at hinaplos ni Minhye ang kanyang mga mata para mas mapayapa siyang mawala. Sa baba, sa secret room, nagpakilala ang lalaking nakahood kay Jian bilang brother. Naghagis siya ng isang pares ng posas at inutusan si Jian na posasan si Jongmin. Kinuha rin ni Jian ang posas at lumingon pabalik. Pagkatapos sinipa niya ang binti ni Jongmin. Umatake si Jian at matagumpay na napigilan ng estranghero. Sinakal siya ng babae hanggang sa hindi na siya makapalag. Pagkatapos, pareho nilang natuklasan na lahat ng tirahan at pinupuntahan ni Jian ay may surveillance camera sa ilalim ng secret room na ito, mula school hanggang part-time job, kahit ang bathroom ay may surveillance cameras.
Agad sinipa ni Jian si brother. Pagkatapos, tinutukan niya ito ng baril at nagtanong, kailan mo pa ako sinusundan? Ang tiyo ko ba ang nag-utos sa'yo na gawin ang mga bagay na ito? Nakiusap si brother kay Jian na unahin ang pag-supply ng bala kay Minhye na nasa taas. Sinabi niya na paparating na ang iba. Sinabi ng boss na hindi rito matatapos ang lahat. Kailangan nating lumabas para magbigay ng dagdag na bala at gamot para mailigtas si Minhye. Ginalugad ni Jongmin ang secret room at binuksan ang power switch. Nasilaw si brother sa ilaw mula sa bombilya at panik niyang sinabi na kapag matagal siyang na-expose sa ilaw, sobrang sasakit ang katawan niya. Pakipatay ang ilaw. Patuloy na tinanong ni Jian kung gaano na siya katagal sinusundan nito. Pagkatapos, pareho nilang tinakpan ang sarili nila ng raincoats para matulungan si brother na hindi na masilaw. Sinimulan niyang ikwento ang nangyari mula nang dalhin siya rito para tumira. Pero pagkatapos, gumamit si Jongmin ng tela at isiniksik ito sa bibig niya para hindi na makapagpanggap na kawawa si brother at makakuha ng awa mula kay Jian. Pagkatapos, pumunta si Jongmin para galugarin ang quality server system sa ilalim ng secret room na ito. Bigla, itinuro ni brother si Jongmin at sinabihan si Jian na huwag siyang pagkatiwalaan. Pagkatapos, tumakbo palayo si brother. Agad kinuha ni Jongmin ang baril at naghahanap kasama si Jian. May hawak na syringe si brother at sinubukang atakihin si Jian mula sa likod pero sinipa siya nito ng malakas at tumilapon siya. Patuloy na hinabol siya ni Jian at nahulog sa isang butas. Pinindot din ni brother ang button para isara ang butas. Pagkatapos, binuksan niya ang switch para patayin ang lahat ng ilaw sa secret room. Nagsuot si brother ng isang pares ng salamin na nakakakita sa dilim. Pagkatapos, gumamit siya ng patpat para hampasin ng malakas ang likod ni Jongmin. Pagkatapos, gumamit siya ng dog chain para ikadena ang leeg ni Jongmin. Nakikita rin ni Jian ang lahat mula sa ilalim ng hukay dahil may isa pang monitoring system sa ilalim ng hukay na ito. Itinali ni brother si Jongmin at siniksikan ng tela ang bibig niya. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-usap kay Jian sa pamamagitan ng monitoring screens. Pinabuksan niya kay Jian ang pangalawang drawer. Binuksan ni Jian ang drawer at nakita ang Murtha Help handover document. Sinimulang basahin ni brother ang mga rules sa handover document. Kung ang owner ng Murtha Help na si Jinman ay mamatay o mawala, ang kanyang pamangkin na si Jian ang magmamana ng buong Murtha Help Center. Ibig sabihin, si Jian ang kailangang mamahala sa lahat ng tasks tulad ng accounting at human resources management. Pagkatapos ipaliwanag ang 10 rules sa Murtha Help Takeover Regulations, agad tinanong ni brother si Jian kung pumapayag siyang kunin ang shopping center na ito. Kailangan niyang isulat sa papel ang desisyon niya. Agad isinulat ni Jian ang salitang agree at patuloy na nagtanong, sigurado ka bang susunod ka sa mga utos ko? Pagkatapos tumango ni brother, agad inutusan ni Jian si brother na palayain siya. Pinindot din niya ang button para buksan ang butas para makaakyat si Jian. Patuloy na sinabi ni brother sa babae na nahulaan ng boss niya na mamamatay siya at aatakihin ang Murtha Help Center na ito. Kaya pinaghandaan ni Jinman ang lahat ng maayos. Agad inagaw ni Jian ang baril mula sa bulsa ni brother at inutusan siyang pakawalan si Jongmin. Agad sinabi ni brother na hindi niya pwedeng gawin iyon dahil namatay ang boss dahil kay Jongmin. Pagkatapos nun, tinanggal din ni brother ang kadena sa mga kamay ni Jongmin at nakatanggap siya ng malakas na suntok mula rito. Agad tinutukan ni Jian si Jongmin ng baril at sinabihang tumigil. Tinanong ni Jongmin kung talagang naniniwala siya sa sinabi ni brother. Sinamantala rin ni brother ang pagkakataon para ikadena ang leeg ni Jongmin. Patuloy na sinabihan ni Jongmin si Jian na pagkatiwalaan siya at sinabi, hindi mo ba naaalala kung paano tayo muntik nang mamatay kanina? Tumulong din ako sa libing ng tiyo mo. Paano ako magiging dahilan ng pagkamatay niya? Malinaw na matagal nang nakatira ang lalaking ito sa basement na ito. Naglagay siya ng kamera para panoorin ka kahit naliligo ka. Agad sinabi ni brother na hindi at iginiit na siguradong hindi kusang umalis sa mundong ito ang tiyo niya. Sinabi ni brother na pumunta si Jongmin sa tiyo niya tapos namatay ang tiyo niya at sinabi niyang buksan niya ang video file 0404 para malaman ang lahat. Pumunta si Jian sa computer at nakita rin ang file na 0404. Agad pinigilan ni Jongmin si Jian na i-click iyon. Kapag clinic mo yan, madi-disable ang lahat ng pinto rito at makakapasok ang mga assassin sa labas. Patuloy na minamadali ni brother si Jian na i-click ito. Pagkatapos, sinabi ni Jongmin sa kanya na noong nakakulong si Jian sa warehouse ng school, siya ang tumakbo para sabihin iyon sa tiyo ni Jian. Nayanig si Jian nang marinig niya ito at tumigil sa pagbukas ng file. Tiningnan ni Jian ang surveillance camera at nakita si Minhye na mag-isang lumalaban sa mga mercenary sa labas. Kaya inutusan niya si brother na umakyat para ibigay sa babae ang baril at gamot. Agad sinuot ni brother ang backpack niya at nagdesisyong iwan ang salamin kay Jian bilang regalo sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya kay Jian na kahit anong mangyari, huwag siyang aalis sa center na ito. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang woolen hat at umakyat. Hinahanap ni brother si Minhye at tinutukan siya nito ng baril. Agad sinabi ni brother, "Sister, ako ito," at tinanggal ang mask niya. Napagtanto rin ni Minhye na ang batang nakilala niya noon ay lumaki na ng husto. Sa ibaba, nang mahila siya pataas ni Jian, mahigpit na niyakap ni Jongmin si Jian at sinabi, "Salamat dahil pinili mo ako."
At alam mo ba, noong bata ka, ako rin ang nagkulong sa'yo sa warehouse ng school. Bigla, tinurukan ni lalaking ito si Gian ng gamot sa leeg, dahilan para manghina at umindayog ang buong katawan niya. Umupo si Jongmin sa computer para kontrolin ang Murtha Help Shopping Mall. Tiningnan ni Gian si Jongmin gamit ang salamin niya at nakita niyang may suot itong recording pen. Tinanong ni Gian kung sino ba talaga siya. Pagkatapos, tinawagan ni Jongmin ang leader sa likod ng lahat ng ito at inireport na nakapasok na siya sa Murtha Help Center. Nakatali na rin niya si Gian. Sinabi niyang ibibigay niya ang Murtha Help Shopping Center sa leader sa loob ng 3 araw. Sa oras na ito, inutusan din ng leader si Jongmin na patayin si Gian. Agad tinutukan ni Jongmin ng baril si Gian. Tinanong ng babae kung siya ba ang nagplano na ikulong siya sa warehouse ng school nung bata pa siya. Ikinuwento rin ni Jongmin sa kanya ang lahat. Naging curious ako kung talagang mute ka o nagpapanggap ka lang na mute. Kaya inutusan ko ang 3 pang iyon na ikulong ka at tingnan kung makakapagsalita ka sa isang mahirap na sitwasyon. Dapat magpasalamat ka sa akin dahil natulungan kitang malampasan ang aphasia mo. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari? May isang lugar na tinatawag na Babylon. Noong bagong labas ako sa army, sinabi ko sa computer engineering classmate ko ang tungkol sa weapons trading website na nahack ko. Pero hindi ako pinaniwalaan ng kaibigan kong ito at natakot siyang makulong kung madadamay siya sa illegal website na iyon. Pero sobrang na-interest ako sa website na iyon. Maya-maya, nang bumalik kami sa apartment building, may isang lalaking crew cut ang naghihintay sa baba na may galit na tingin sa mga mata niya. Pagdating namin sa kwarto, nakita namin ang isa pang lalaking kapareho, ang mukha ng lalaking nakita namin kanina. Tinanong ng leader si Jongmin, "Ikaw ba ang nag-hack ng Murtha Help?" Pagkatapos, pareho silang binugbog ng lalaking crew cut. Binigyan sila ng leader ng Babylon Organization na si Yonghan ng kaunting oras para i-practice ang kanyang channel hacking skills. Habang sobrang panik ang kaibigan niya, nanatiling kalmado si Jongmin at patuloy na nag-operate. Sa huli, si Jongmin ang nakahanap ng tunay na website address ng Babylon Organization bago maubos ang oras. Kaya malamig na pinatay ng lalaking crew cut ang kaibigan niya. Nang makita ito ni Jongmin, hindi siya nagpakita ng takot at tinanong pa ang leader na si Yonghan, "Lilinisin mo ba ang lugar na ito para sa akin?" Ipinakita ng leader ang isang larawan ni Jinman at Jian. Pagkatapos, binigyan niya si Jongmin ng isang misyon. Pagkatapos mismo nun, hawak ni Jongmin ang flyer na naghahanap ng part-time workers at pumunta siya kay Jinman. Nagpakilala siya bilang elementary school friend ni Jian. Kaya agad tinanggap si Jongmin ni Jinman para magtrabaho sa agricultural water pipe factory. Pero mahina si Jongmin at sinubukan niyang maging kasing bait hanggat maaari. Palihim siyang naglagay ng hidden camera sa desk ng boss niyang si Jinman. Pagkatapos, ginamit niya ang camera para kunan ang bawat sulok ng store. Nang wala pa siyang nakikitang kahina-hinala, nakatanggap siya ng message mula sa leader na hanapin ang Murtha Help Center sa loob ng isa pang araw. Kaya nagpanggap siyang sumasakit ang tiyan at nagpaalam na pumunta sa restroom. Hawak niya ang memory card sa kamay niya. Pagkatapos, lumabas siya at sinubukang hanapin ang lokasyon ng storage devices ng Murtha Help. Bigla, narinig ang boses ng boss niyang si Jinman. Tumingin sa paligid si Jongmin at nakita ang isang speaker sa kisame. Pumasok si Jinman at sinabi, "Inilagay ko ang speaker na ito para madali kong makausap si Jian mula sa warehouse noong nakatira pa siya rito." Pagkatapos, pinagawa ng boss na si Jinman kay Jongmin ang computer niya. Sobrang natuwa si Jongmin nang marinig iyon. Chinek niya ang computer at sinabi, "Sobrang close kami ni Jian noon." Naghinala si Jinman at sinabi na sobrang masungit siya noon at wala siyang mga kaibigan. Nang makita niyang medyo nag-alangan sumagot ang lalaking ito, umalis din si Jinman para maipagpatuloy ni Jongmin ang pag-aayos ng computer. Pero may camera na pala na naka-install sa likod. Ipinagpatuloy ni Jongmin ang pagpasok ng memory card sa computer para kopyahin ang lahat ng data. Sa basement, pinanood din ni brother ang lahat ng ginagawa ng lalaking ito. Umuwi si Jongmin at nakatanggap ng message mula sa leader na nagtatanong kung nahack na ba niya ang Murtha Help. Nakakagulat, nakatanggap siya ng notification na successful ang connection. Sa oras na ito, naka-login din si Jinman sa kanyang Murtha Help Shopping Mall. Na-access na ngayon ni Jongmin ang napakalaking Murtha Help Shopping Mall kaya sobrang natuwa siya. Napansin niyang may paparating kaya agad siyang nag-type para mag-install ng isa pang bagay. Pumasok ang lalaking crew cut na may baril at tatapusin na sana si Jongmin. Agad sinabi ng hacker na ito, "Kapag pinatay mo ako, mawawalan ng saysay ang lahat dahil na-install ko na iyon." Agad ikinonekta ng lalaking crew cut si Jongmin para makausap ang leader na si Yonghan. Sinabi ni Jongmin, "Kapag namatay ako, magre-restart sa simula ang Murtha Help dahil sinet up ko ito para ako lang ang makaka-access." Pero inutusan pa rin ng leader na patayin si Jongmin. Agad nakiusap si Jongmin at sinabi, "Nakita mo na kung gaano ako kagaling. Matalino ako at magaling sa hacking. Mayroon akong magandang plano para mapabagsak mo si Jinman at makuha ang Murtha Help." Balik sa kasalukuyan, binuksan na ngayon ni Jongmin ang folder na 0404 para panoorin at pinatugtog ang video kung saan nakabitin siya sa bahay ng boss na si Jinman. Pagkatapos, pumunta si Jinman sa restroom pero pinatay ang kamera sa sandaling iyon. Ipinakita niya kay Jian ang memory card at sinabing iyon ang paraan kung paano niya pinatay ang tiyo ni Jian.
Isinaksak niya ang memory card sa computer para ipakita kay Gian ang video. Noong oras na iyon, narinig ni Jinman ang paghingi ng tulong ni Gian sa phone. Sinubukan ni Jongmin na sabihin, kapag pinatay mo ako, papatayin agad ng Babylon si Gian. Pakawalan mo ako, tapos magiging ligtas si Gian. Patuloy na nakinig si Jinman sa paghingi ng tulong ng pamangkin niya at sinabi kay Jongmin, gagawin ko ang sinasabi mo. Pakawalan mo si Gian gaya ng ipinangako mo. Pagkatapos nun, tumawag si Jinman para sabihin ang huling mga salita niya sa kaibigan niyang si Pasin at pagkatapos ay pumasok sa bathroom. Pero biglang lumingon si Jinman at sinabi kay Jongmin, sabihin mo sa Babylon na tuparin nila ang pangako nila. Pagkatapos, pinutol niya ang tali ni Jongmin. Agad pumasok si Jinman sa restroom at isinara ang pinto. Kinalas ni Jongmin ang tali at dahan-dahang pumasok sa restroom. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Jinman na nakahiga nang hindi gumagalaw sa bathtub. Napaluha si Gian nang makita niya ang huling imahe ng tiyo niya. Masayang tumawa si Jongmin. Tinanong ni Gian, hindi ko naman sinabi ang mga salitang iyon para humingi ng tulong. Inamin ni Jongmin na gumamit siya ng deepfake technology para gayahin ang boses niya. Pinakiusapan niya ang owner ng convenience store kung saan nagtatrabaho si Gian na tulungan siyang i-record ang boses niya. Nagsimula siyang mag-practice para makita ni Gian at patuloy na sinabi, akala ko sobrang talino ng tiyo mo. Sa huli, nahulog siya sa low-level trick ko at kusang tinapos ang buhay niya. Hindi ko inasahang magiging ganito kadali ang lahat. Siguro dahil sobrang talino ko, pinili ako ng Babylon Organization. Pagkatapos ng sandaling pagpapanik, biglang tumawa si Gian at sinabi, isa ka lang utusan na nagpapanggap na matalino. Akala mo ba, mabubuhay ka pa pagkatapos mong umalis dito? Dahil patay na ang tiyo ko, ako na lang ang natitirang may green code at siguradong maraming tao ang poprotekta sa akin. Paano naman ang Babylon Organization mo? Wala silang pakialam kung mabuhay ka o mamatay. Iniwasan ka ba ng mga killer planes na iyon? Isa ka lang bagay na pwede nilang gamitin. Ngayon, dapat kang makipag-negotiate sa nag-iisang may green code at iyon ay ako. Mukhang nawalan ng pasensya si Jongmin kaya tumayo siya at sinigawan si Gian para takutin siya. Nang makita niyang patuloy pa rin siyang minumura ng babae, hinawakan niya ang buhok nito at tinutukan ng baril ang ulo ni Gian. Sinipa ng babae ang binti ni Jongmin at ginamit ang mga paa niya para mahigpit na ipitin si Jongmin. Pinabagsak ni Gian si Jongmin at napalaglag ang isang ngipin nito. Pagkatapos, sinipa niya ito at malakas na itinulak ang upuan para atakihin si Jongmin. Tumalon pababa si Gian at sinubukang buksan ang pinto para kumuha ng baril. Pero pinaputukan siya ni Jongmin ng maraming beses. Agad nagtago si Gian at hinabol siya ni Jongmin. Agad kumuha ang babae ng tali at isang bote ng chemicals para humanap ng paraan na lumaban. Tinawag ni Jongmin si Gian na sumuko habang hinahanap siya. Hindi dakilang tao ang tiyo mo. Siguradong marami siyang pinatay na tao. Ang mundong ginagalawan natin ay hindi naghihiwalay sa mabubuti at masasamang tao. Mayroon lang malakas at mahina. Ang isang tulad ni Jinman ay namatay dahil sa bitag ko. Ibig sabihin, mas malakas ako kaysa sa tiyo mo. Bigla, nadulas siya at nasabit sa tali. Pagkatapos, nabitin siya ng patiwarik dahil kay Gian. Agad hinampas ni Gian ang ulo niya. Natakot si Jongmin at nakiusap na patawarin ang buhay niya pero sinipa pa rin siya ni Gian na parang bola. Sa taas, binabendahin na ngayon ni Minhye ang sugat. Sinabi ni brother kay Minhye na kailangang solusyonan ni Gian ang problema ng mag-isa. Sinabi raw ng boss sa kanya na humanap ng paraan para mabuhay. Hindi ganoon kahina si Gian. Gumamit si brother ng martilyo para basagin ang pader at nadiskubre ang marami pang baril na nakatago sa loob. Sa labas, isang robot ang pinakilos para maghanda sa pag-atake sa bahay. Kailangan lang tumalon ng robot na ito ng isang beses para maayos na bumagsak mula sa itaas papunta sa lupa. Pagkatapos, tumakbo ito papasok sa bahay na kasing bilis ng leopardo. Isa pang grupo ng mga mercenary ang pinakilos din para pumasok sa bahay. Sinimulan ni brother na isara ang lahat ng rolling doors ng bahay pero nakapasok na sa bahay ang robot dog sa tamang oras. Gumamit si Minhye ng baril para atakihin ang robot na ito pero sobrang bilis nitong gumalaw. Nagsimula na ring umatake ang mga mercenary sa labas. Agad pinabalik ni brother si Minhye sa loob at isinara ang roller door. Papasok na sana ang robot nang nagpaputok si Minhye at tumilapon ito pabalik. Agad ding hinarangan ng robot ang roller door para makapasok ang mga mercenary. Nang nasa loob na ang lahat, bumagsak din ang pinto. Sa baba, sa secret room, sinimulan ni Gian na basahin ang personnel transfer file ng Murtha Help. Binigyan ni Uncle Jinman ang kanyang pamangkin ng dalawang pagpipilian. Una, kung gusto niyang tumakas mula rito, pwede niyang gamitin ang backdoor ng Murtha Help para makatakas. Sa dulo ng daan, magkakaroon siya ng bagong identity at kaunting pera para magsimula ng bagong buhay. Nandoon din ang phone number ng taong tutulong sa kanya na magsimula ng bagong buhay. Pangalawa, kung gusto niyang sumali sa mga taong lumalaban para protektahan siya, lilipat siya sa susunod na page at susundin ang instructions. Sa huli, sinabi ni Jinman, sorry, dahil inilagay kita sa sitwasyong ito. Nakatayo ngayon si Gian sa harap ng exit at sobrang nalilito. Sa taas, nagsimulang mag-drill ang robot ng maliit na butas sa pader. Nagsimula ng magsuot ng gas masks ang mga mercenary. Nagsuot din ng masks sina Minhye at brother para humanap ng pagkakataong mabuhay. Ipinasok ng robot ang nozzle para mag-spray ng gas sa loob.
Bigla, hinila ito pataas kasama ang pinto at pinakawalan para malayang bumagsak sa lupa. Mula sa loob, may inihagis na bomba. Lumipad palabas si Minhee at ginamit ang dalawang claws niya para mahigpit na hawakan ang isang mercenary. Pagkatapos, umikot siya habang hawak ang baril at pinabagsak ang ilan pang mercenaries. Nagtago si Minhee sa likod ng sofa para iwasan ang ulan ng bala mula sa natitirang mercenaries. Nagload na ngayon ng baril ang babae at nagsimulang sumugod palabas para gumanti. Lumipad si Minhee para pabagsakin ang isang sundalo, tapos patuloy niyang pinabagsak ang ilan pa. Nakatayo sina Brother at Jian sa likod ng bulletproof glass at tinawag si Minhee para umatras doon. Nagbigay si Brother ng cover fire para makaatras si Minhee papasok. Tumayo ang captain at nagsimulang gumanti. Pagkatapos, naglabas si Jian ng 2 granada. Sinimulang hilahin ni Minhee ang pin para maihagis ni Jian ang mga iyon papunta sa mercenary team. Nagsimulang sumabog ang 2 granada, kaya nalito ang lalaking mahaba ang buhok na si Xiongzhou sa labas. Hindi na rin makatanggap ng signal mula sa robot ang robot control team. Sa loob ng bahay, sinundan nilang 3 ang tunnel papunta sa bathroom at sinimulang bendahehan ang sugat ni Minhee. Bigla, pumasok ang leader ng mercenary team at binaril si Minhee ng isang beses. Hinawakan niya ang buhok ni Jian at kinaladkad siya palabas. Tumakbo palabas si Brother para pigilan siya pero sinipa siya nito palayo. Sumugod din si Jian para umatake pero hindi niya kinaya ang malakas na puwersa ng matangkad na sundalong ito. Muli niyang ibinagsak si Jian sa lupa. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin sa halos durog niyang mukha. Inireport niya kay Xiongzhou na nahuli niya si Jian. Pero sa buong mercenary team, siya na lang ang humihinga. Inutusan ni Xiongzhou na hulihin si Jian ng buhay pero gusto ng gangster na ito na lagyan ng sugat ang mukha ng babae. Gumamit siya ng kutsilyo at naghanda na hiwain ang mukha ni Jian pero sinaksak siya mula sa likod ng isang tao. At iyon ay si Uncle Pasin, kaibigan ni Jinman at martial arts teacher din ni Jian. Agad niyakap ni Jian ang master niya. Inanunsyo ni Pasin na papunta rito si Bale, ang pumatay sa mga magulang ni Jian. Sa control room ng Babylon Base, inuutusan na rin ngayon ni Bale ang twin brothers na sumabak agad sa laban. At ang kwentong naging dahilan ng malalim na galit sa pagitan ni Jinman at Bale ay nagsimula 14 na taon na ang nakalipas. Si Jinman ang captain ng isang professional mercenary team noong panahong iyon. Noong panahong iyon, ang mercenary team ni Jinman ay inatasang i-escort ang isang businessman mula abroad pabalik sa Korea ng ligtas. Sa oras na ito, sina Xiongzhou at Bale ay lumalaban sa malapit na lugar at si Bale ay isang lalaking medyo baliw at uhaw sa dugo ang personalidad. Pumasok sa building ang batang mercenary na si Jun Cheol para hanapin si Bale. Nadiskubre niya na maraming civilians ang pinatay. Pagkatapos, nasaksihan niya si Bale na inaatake ang isang inosenteng mag-asawa. Sa oras na ito, pumasok din si Xiongzhou. Ikinuwento ng sundalong ito na nakita niya si Bale na pumatay ng civilians. Pinatay din ni Xiongzhou ang kasamahan niyang si Jun Cheol para takpan ang ebidensya. Nang pumasok ang captain na si Jinman, sinabi ni Xiongzhou na sumugod si Jun Cheol para iligtas ang civilians at nabaril ng mga rebelde. Agad ipinikit ni Jinman ang mga mata ng batang sundalong ito. Mula sa likod, may isang batang lalaki na may hawak na baril. Malamig na kinalabit ni Bale ang gatilyo. Pagkatapos, sinabi niya kay Jinman na hindi pwedeng may witnesses. Inireport ni Jinman sa leader na si Yonghan na ang balang tumago sa katawan ni Jun Cheol ay hindi galing sa mga rebelde. Pero agad pinawi ng leader ang hinala ni Jinman kay Bale at patuloy siyang pinuri bilang isang natural-born elite machine. Sinabi niya, naniniwala akong ikaw lang ang taong kayang kontrolin si Bale. Kaya pakibigay sa kanya ang paborableng testimony sa court. Sobrang frustrated si Jinman, pero pumayag siya at gumawa ng kondisyon. Simula ngayon, huwag ninyong isama si Bale sa kahit anong mission na ako ang nagko-command. Pagkatapos nun, kailangang humarap ni Bale sa court sa isang foreign government. Nang tanungin ng babaeng lawyer si Xiongzhou tungkol sa mga mercenary na pumatay ng civilians sa administrative building, sinisi niya ang mga rebelde sa lahat. Pagkatapos, tinawag ng babaeng lawyer ang commanding officer na si Jinman para maging witness. Nang tanungin ng babaeng lawyer, nakita mo ba mismo ang defendant na si Bale na pumatay ng civilians? Agad tumingin si Jinman kay Bale at nagdesisyong sundin ang sinabi ng leader na si Yonghan. Kaya sumagot din siya, hindi ko nakita. Pagkatapos nun, idineklara rin ng court sa host country na inosente si Bale dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkarinig nun, sobrang natuwa si Xiongzhou para sa kasamahan niya at nagpakita rin si Bale ng sobrang yabang na ugali. Makalipas ang ilang panahon matapos bumalik sa Korea, nagdesisyon pa rin ang leader na si Yonghan na isama si Bale sa susunod na misyon ni Jinman. Dahil ito ay isang napakalaking drug supplier mula LA papuntang China, kung mabibigo si Jinman sa misyon na ito, malulugi ng malaki ang company. Pinakiusapan ng superior manager si Bale na sumama sa misyon na ito. Sinabi ng leader na sa pagkakataong ito, siguradong walang civilians. Ito na ang huling beses at pagkatapos ng misyon na ito, tatanggalin niya si Bale sa misyon ni Jinman. Ipinakita ng leader ang picture ng isang lalaking nagngangalang tao at pinahuli siya kay Jinman bago pa siya mapatay ni Bale. Lumabas si Jinman at sinabi ng diretso sa mukha ni Bale, sa pagkakataong ito, hindi ka pwedeng kumilos mag-isa gaya nung nakaraan. Naiintindihan mo? Ako ang huhuli kay tao. Kung may makasalubong tayong mga local, ibibigay natin sila sa pulis. Naiintindihan mo?
Nagpakita si Bale ng mapagrebelding ugali pero kalaunan ay napilitan ding tumango bilang pagsang-ayon. Pumunta ang mga mercenary sa Laos at pumasok sa building kung saan nananatili si Tao. Nakakita ang kambal ng dalawang lalaking walang armas. Sinabihan ng kambal si Bale na ibigay sila sa pulis gaya ng sinabi sa kanila ni Captain Jinman. Binigyan sila ni Bale ng kutsilyo para lumaban sa kanya. Pagkatapos, malamig niyang pinatay ang unang lalaki. Ang isa pang lalaki ay pinatay ng isa sa kambal. Sa oras na ito, hinahabol ni na Jinman at Pasin si Tao. Nang gumapang siya papasok sa kwarto, nahuli siya ni Pasin at nadakip ng buhay kasama ang isang tumpok ng pera sa kama. Nakatanggap ng balita ang mga mercenary sa panig ni Bale na nahuli na si Tao at sobrang natuwa sila. Naghahanap si Seongjo at nakakita ng isang napakakakaibang kwarto. Nang tinutukan niya ng ilaw ang loob, nakita niya ang 4 na babae sa loob. Tumingin si Bale sa loob at nakita ang isang babaeng nagmamakaawa para sa buhay niya. Agad pinatigil sila ni Bale sa pwesto tapos naghagis siya ng granada sa loob. Narinig ni na Jinman at Pasin ang pagsabog at agad silang pumunta roon. Tumingin si Jinman sa loob at nakita niyang patay na ang 4 na babae. Ipinaliwanag ni Seongjo, nung nahanap ko sila, patay na silang lahat. Agad tinanong ni Jinman si Bale, ikaw ba ang gumawa nito? Pagkatapos, nagsimulang magtutukan ng baril ang dalawang panig. Agad hinamon ni Bale si Jinman na kalabitin ang gatilyo. Nagsalita si Seongjo para pigilan sila at pinakiusapan ang lahat na ibaba ang mga baril nila. Ibinaba rin ni Captain Jinman ang kanyang armas. Inutusan ni Jinman na pasabugin ang lugar at bumalik sa base. Pagkatapos nun, maraming time bombs ang inilagay sa buong building. Pumasok si Jinman sa kwarto ng bagong nahuling si Tao. May nakita siyang isang tao na nagtatago sa closet. Isang babae ang tumalon palabas at inatake si Jinman at iyon ang babaeng si Minhye. Kalaunan, agad nilagyan ni Jinman ng coat si Minhye at nagdesisyong iligtas ang buhay niya. Pagkatapos, nang pabalik na ang lahat sa base, pinakiusapan ni Jinman sina Pasin at Jun Cheol na mauna ng magmaneho. Mananatili muna siya roon. Pumasok si Jinman sa building at hinawakan ang kamay ni Minhye para tumakbo palabas bago sumabog ang mga bomba. Bigla, muling lumitaw si Bale at hinarangan ng daan. Agad nagpaputok si Jinman at patuloy na inilayo si Minhye. Patuloy na tumalon pababa si Bale para harangan ang ulo ni Jinman at binaril siya ng isang beses. Tumayo si Jinman at pinatakbo muna si Minhye para makatakas. Pagkatapos, sinabi ni Bale kay Jinman na gusto kong maging mercenary dahil mahilig akong pumatay ng tao. Dahil doon, kumikita ako ng pera sa pagpatay ng kahit gaano karaming tao ang gusto ko. Huwag mo akong piliting sundin ang rules mo tungkol sa pagprotekta sa civilians. Binabayaran tayo para pumatay ng tao, kaya tumigil ka sa pagiging sobrang righteous na kakadiri ka. Pagkatapos, nagsimula silang maglaban gamit ang kutsilyo. Matapos ang ilang sandaling pagpupumiglas, sinipa ni Bale si Jinman sa lupa. Isasaksak na sana niya ang kutsilyo para patayin si Jinman nang may bumaril sa mata niya. Ang taong kumalabit ng gatilyo ay si Minhye. Pagkatapos, sinaksak ni Jinman si Bale ng maraming beses. Sinabi niya kay Jinman, kapag hindi mo ako pinatay ngayon, papatayin ko ang pamilya mo, mga kaibigan mo, at lahat ng sangkot, at sa huli, ikaw. Agad kinuha ni Jinman ang baril at kinalabit ang gatilyo pero ubos na ang bala. Pagkatapos, sumabog ang mga bomba pero nagawang makatakas ni na Jinman at Minhye palabas. Bumalik si Jinman sa bansa at sinabi sa investigation team, naglaban kami ni Bale kasama ang iba pang tao sa building. Nang sumabog ang bomba, nakatayo ako malapit sa pinto kaya maswerte akong nakatakas. Wala rin akong oras para hanapin ang katawan niya. Pagkatapos nun, ibinigay ni Jinman ang baril kay Leader Yonghan at inanunsyo na gusto kong magpahinga muna. Agad tumawag ang leader para magpadala ng susunod kay Jinman. Habang nakaupo si Jinman sa bus stop, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Nang dumating ang kaibigan niyang si Honda para sunduin si Jinman, agad sininyasan ni Jinman si Honda na huwag lumapit sa kanya. Pero agad inihagis ng kaibigan niyang si Honda ang susi ng kotse kay Jinman. Tinawagan ni Jinman ang tunay niyang kuya pero pinagalitan siya kung saan siya nagpunta at bakit siya nawala ng 8 taon. Pagkatapos nun, bumalik din si Jinman sa bahay para muling makasama ang mga kapamilya niya at ang pamangkin niyang si Jian. Para naman kay Seongjo, habang nagpa-practice siyang bumaril sa isang bangin, may napansin siyang papalapit. Iyon ay si Bale, nakakabalik lang mula sa kamatayan na bulag ang isang mata. Pinakiusapan din ni Jinman ang mga kaibigan niya na mag-pack ng package na ipapadala mula LA papuntang Korea. Natanggap ng kaibigan niyang si Honda ang package at sobrang nagulat siya nang madiskubring may isang babae sa loob. Agad inilabas ni Minhye ang phone niya para makipag-communicate sa binging batang ito. Pinakiusapan ni Jinman si Honda na patuluyin muna si Minhye sa kanya ng ilang panahon. Nagsimulang kumuha ng buong family photo ang pamilya ni Jinman para ipagdiwang ang reunion. Pero hindi nagtagal, kinailangang maospital ang ina dahil lumala ang sakit niya. Sinabi rin ng ina kay Jinman, tandaan mong alagaan si Jian at tulungan ang mga kapatid mo. Nabuhay ako ng walang pagsisisi. Sobrang saya ko na bumalik ka para makita kita ulit bago ako mamatay. Nang gabing iyon, may shipper na nag-deliver ng package sa hardware store ni Honda. Dinala ni Honda ang package sa loob ng bahay at binuksan ang pinto papunta sa secret room niya.
Sinimulan ni Honda na buksan ang package. Nang tumingin siya sa camera, may nakita siyang taong gumagala sa harap ng store niya. Agad kumuha si Honda ng baril at lumabas. Nakita ni Minhie ang mga parte ng baril sa mesa at sobrang na-excite siya. Lumabas si Honda at nadiskubring ang taong pumasok sa store niya ay si Jinman. Kaya nagyakapan ang dalawa para ipagdiwang ang reunion nila. Nang makita ni Minhie si Jinman na pumasok, agad siyang tumakbo para yakapin ito ng mahigpit at sinabi, "Sobrang na-miss kita." Nagulat si Honda nang makita ang dalawang baril na maayos na na-assemble at nakalagay sa mesa. Pagkatapos nun, habang nakaupo at nag-uusap sila, tiniyak ni Honda kay Jinman na patay na si Bale dahil walang makakaligtas sa ganoong pagsabog. Hiniling din ni Honda kay Jinman na magbukas ng online shopping mall kasama niya dahil computer genius ang nakababatang kapatid ko. Kaya niyang gawin ang lahat sa computer at si Minhie mismo ang nag-assemble ng baril na iyon kahit hindi ko siya tinuruan. Sa base ng Babylon Organization ngayon, nagpaplano si Xiongzhou na patayin si Jinman at ang lahat ng kapamilya niya. Tinutulan ni Juncheol ang planong ito dahil inosente ang pamilya ni Jinman. Agad nagbanta si Xiongzhou na kapag hindi sumali si Juncheol, hindi magiging payapa ang dalawang anak niya sa bahay. Sobrang ikinagalit ito ni Juncheol. Pagkatapos pumasok si Bale sa hospital room kung saan nakahiga ang ina ni Jinman. Tinakpan niya ang bibig ng ina hanggang sa naging tuwid na linya ang electrocardiogram. Nagmamadaling pumasok ang medical team para iligtas siya pero huli na ang lahat. Kalaunan, sa libing ng ina ni Jinman, pinigilan ng kuya si Jinman na suriin ang katawan ng ina nila. Sa oras na ito, ang pamangkin niyang si Jian ay paulit-ulit na nakakahulog at nakakabasag ng mga gamit kaya inihatid siya pauwi ng tiyo niyang si Jinman. Habang umaalis si Jinman mula sa hospital, pumasok ang kotse ni Xiongzhou. Agad niyang tinawagan ng technical team na nasa isa pang kotse. Agad binura ng teknisyan ang imahe niya mula sa surveillance camera. Pagkatapos, pumasok si Xiongzhou sa burol at nagpakilala bilang matandang kaibigan ni Jinman. Pinakiusapan niya ang mag-asawa na tulungan siyang dalhin ang wreath doon. Dinala niya ang mag-asawa sa rooftop. Sa oras na ito, naghihintay din doon si Bale at ang kasabot niya. Habang nagmamaneho, nag-text si Jinman sa kaibigan niyang si Honda. Pinakiusapan niya si Honda na i-check ang surveillance camera sa hospital para sa kanya. Sa oras na ito, gumagapang sa lupa ang hipag ni Jinman at nagmamakaawang iligtas ang buhay ng asawa niya. Sinabi ni Xiongzhou sa hipag niya na magse-set up siya ng isang senaryo. Nalaman ng asawa mo na may affair ka, kaya pinatay ka niya. Tapos tinapos niya ang sarili niyang buhay. Sa oras na ito, tinapakan din ni Bale ang kuya ni Jinman. Pinatay din ni Xiongzhou ang hipag. Inilagay ng lalaking crew cut ang kutsilyo sa kamay ng kuya at itinapon siya pababa. Sa bahay, nakatanggap si Jinman ng phone call mula sa tauhan ni Juncheol. Buhay pa si Bale. Papunta siya sa libing ng ina ni Jinman kasama si Xiongzhou. Agad nag-text si Jinman kay Honda para hilinging protektahan ang pamangkin niyang si Jian. Pagkaalis agad ni Honda sa bahay, nagalit ang nakababatang kapatid dahil nangako si Honda na mananatili sa bahay at kakain ng barbecue kasama niya ngayong gabi. Nangako si Honda na siguradong uuwi siya bago maghapunan. Pagkatapos, umalis si Honda sa bahay pero mukhang labag sa loob niya. Nangako rin si Jinman kay Jian na babalik siya agad. Agad minaneho ni Honda ang motorbike niya papunta sa bahay para protektahan si Jian. May isang lalaking sinusubukang sirain ang pinto ng bahay. Agad lumitaw si Honda at hinila siya palabas. Naglagay siya ng iron bracelet sa kanyang kamay. Matapos ang ilang sandaling laban, nagawa niyang pabagsakin ang intruder. Pumasok si Honda sa bahay at ipinakita kay Jian ang sagot na pusa. Naghihintay din sa labas si Xiongzhou at ang mga tauhan niya. Agad pinapasok ni Honda si Jian sa kwarto. Pumasok ang tauhang may hawak na baril pero na-ambush at natalo ni Honda. Nasa labas si Xiongzhou tapos narinig niya ang putok ng baril. Nabaril si Honda. Lumapit si Xiongzhou at nakipaglaban kay Honda. Matapos mawalan ng isang ngipin si Xiongzhou, gumanti siya at pinabagsak si Honda. Sumilip si Jian sa siwang ng pinto at nakita ang lalaking kakadating lang para iligtas siya na pinapahirapan. Agad nagmaneho si Jinman papunta sa hospital at sinubukang i-text si Honda. Bigla, hinarangan ang kotse niya sa isang underpass. Isang babae ang tumakbo papalapit at hiniram kay Jinman ang phone niya. Mula sa likod, malakas na binangga ng isang truck ang kotse ni Jinman. Mula sa truck, nagsimulang bumaba si Juncheol at ang mga mercenary. Tuloy-tuloy silang nagpaputok sa bulletproof car ni Jinman. Kasabwat din nila ang babaeng nasiraan ng kotse kanina. Bigla, bahagyang bumukas ang likod na pinto ng kotse. Sa loob ng kotse, hawak ni Jinman ang machine gun at tuloy-tuloy na inaatake ang mga mercenary. Ang leader na si Juncheol ay naambush mula sa likod ni Jinman at nasaksak sa kamay. Umatake ang assassin gamit ang baril pero ginamit ni Jinman si Juncheol para saluhin ang bala para sa kanya. Pagkatapos nun, nakatakas din si Jinman. Sa bahay, nakita ni Xiongzhou si Jian na nakabitin sa labas. Pagkatapos nun, bumitaw siya at bumagsak sa sofa sa lupa. Nagsimulang tumakbo palayo si Jian pero nabangga siya ng kotse kaya tumigil sila sa paghabol kay Jian. Nagsimulang pumasok ang dalawang lalaki sa Honda Electronics Store para hanapin si Minhie. Pinanood niya sila sa camera at agad nagtago. Pumasok sila sa secret room ni Honda at ang isa sa kanila ay nabuhusan ng isang balde ng chemicals. Agad gumamit ng baril si Minhie para tapusin silang dalawa. Isinuot ng babae ang backpack niya at pinindot ang destroy button
para sunugin ang bahay. Umuwi si Pasin at nakita niyang sira ang pinto, kaya kumuha siya ng armas para depensa. Hindi inaasahan, nakita niya si Jinman na nakahiga sa lupa na may sugat sa tiyan. Sinimulan ni Pasin na tanggalin ang bala sa katawan ni Jinman. Sinabi ni Pasin, "Ayoko nang madamay sa kahit ano tungkol sa Babylon. Kapag nagising ka, umalis ka." Hiniling ni Jinman kay Pasin na bigyan siya ng baril. Sinabi niya kay Pasin, "Kapag tinulungan mo ako, aalis agad ako." Ipinakita ni Pasin ang disappointment niya dahil sinubukan ni Jinman na patayin si Bale at hindi sinunod ang mga utos ng Babylon. Pero pagkatapos nun, binigyan pa rin ni Pasin si Jinman ng baril na may 13 bala sa loob. Pagkatapos nun, umalis din si Jinman. Pinanood ng kasabwat sa labas ang hospital camera at ipinaalam sa lalaking mahaba ang buhok ang tamang oras para kumilos. Nadiskubre rin ni Gian na may pumapasok. Pumasok ang lalaking mahaba ang buhok sa hospital room at nagawa ni Gian na makalusot palabas. Pinabagsak ni Jinman ang 2 kasabwat na nasa kotse. Pagkatapos, nakita niya ang lalaking mahaba ang buhok na pumapasok sa morgue para hanapin ang pamangkin niya. Pinigilan ni Jinman ang isa sa kanila para gawing panangga. Pagkatapos, nakipaglaban siya sa lalaking mahaba ang buhok. Matapos ang ilang sandaling laban, sa wakas ay napabagsak ni Jinman ang lalaking mahaba ang buhok. Binuksan ni Jinman ang pinto ng storage room at binuhat palayo ang pamangkin niya. Pumunta rin si Bale sa hospital sa oras na ito at nakita si Jinman na karga ang pamangkin niya. Inilabas niya ang baril niya at naghanda na tapusin ang magtiyuhin. Bigla, may pila ng mga taong lumabas mula sa funeral home. Pagkatapos nun, nawala rin si Jinman. Umuwi ang leader ng Babylon na si Yonghan at nakita ang apo niyang naghihintay para ipagdiwang ang birthday ng lolo niya. Lumabas ang anak para sabihin na may bisita sa bahay. Pumasok ang leader at nakita si Jinman na nakikipaglaro sa apo niya. Sinubukan pa ring maging masaya ng leader sa harap ng buong pamilya niya. Inilagay ni Jinman ang baril sa mesa at sinabi sa leader na may 5 bala na natitira sa magazine. "Sapat para sa pamangkin mo, anak mo, asawa mo, at manugang mong babae, at may isa pa rin para sa'yo. 1 oras na ako rito, pero hindi ko ginawa. Pero namatay ang nanay ko, kuya ko, at hipag ko, pati ang kaibigan ko. Sapat na ba ang parusang iyon sa ginawa ko? Kapag tumigil ka, ililibing ko ang lahat hanggang mamatay ako." Agad tinawagan ng leader si Bale at sinabi ni Jinman na titigil siya, "Kaya mo bang tumigil?" Malakas na tumawa si Bale matapos marinig iyon. Sinabi ni Jinman kay Pasin, kayang tumigil ng Babylon pero hindi ni Bale. Kailangan ko ng long-term plan. Dinala ni Jinman si Pasin sa isang liblib na lugar at kasama si Pasin, gumawa sila ng plano para magtayo ng underground store. Hinanap ni Jinman ang nakababatang kapatid ni Honda na si Brother at inanyayahan ang computer genius na ito na sumama sa kanya mula ngayon. Habang naglalakad sa isang alley, sinundan ng isang estranghero si Minhye. Agad gumamit ng baril ang babae para lumaban pero mabilis siyang na-neutralize ni Pasin. Nagsimulang makipag-negotiate ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos nun, dinala rin ni Jinman si Gian sa bahay na ito para tumira. Nagsumikap si Brother na tulungan si Jinman na itayo ang shopping mall. Para naman kay Minhye, sinanay at tinuruan siya ni Pasin pero palaging binabagabag si Jinman ng ideya na maghihiganti si Bale. Balik sa kasalukuyan, binuhat ni Pasin si Minhye papunta sa kama at sinimulang tanggalin ang mga balang nakabaon sa katawan ni Minhye. Ginalugad ni Brother ang isang pader at naamoy ang pulbura sa mga bitak ng bricks. Napagtanto ng binata na palihim na naglagay ng bitag si Jinman doon. Nakasabit si Jongmin sa ilalim ng secret room at nagsimulang magising. Nagpumigla siya at sa wakas ay naputol ang tali at bumagsak siya sa lupa. Balak niyang ilagay ang password para makaakyat pero hindi niya alam kung ano ang password. Nagdesisyon siyang umupo sa computer para i-hack ang management system ng Murtha Help. Nagising si Minhye at narinig si Gian na sinasabi sa kanya, "Huwag kang mamamatay, sister, at gusto mo ang tsoko, tama?" Agad tinurukan ni Minhye ang katawan niya ng dose ng painkiller at ipinaalam kay Gian na paparating na si Seongjo. Inanunsyo ni Pasin na kailangan nilang bumaba sa store para magtago. Pero agad tumakbo si Brother para pigilan sila. Sinabi ni Pasin, "Ako ang naghukay sa store na iyon. Pinakaligtas na bumaba roon ngayon." Pero ipinaliwanag ni Brother na naglagay na ng mga bitag si Jinman doon. "Kapag pumasok tayo ngayon, sasabog iyon. Kahit si Pasin ay hindi malalaman ang tungkol sa mga bitag na ito." Sa nakalipas na 14 na taon, ang boss at siya ay nagsasalitan. Hindi kailanman naiwang walang nagbabantay ang store. Kapag walang tao roon, iisipin ng system na may panganib. Lahat ng machines ay automatikong magsasara sa loob ng 24 na oras. May natitira na lang tayong 20 oras at 30 minuto, pero may nag-hack na sa server ng store. Pagkatapos, chinek ni Brother at ipinaalam kay Gian, si Jongmin ang nag-hack sa server ng mall. "Sinabi ko na sayo na huwag pagkatiwalaan si Jongmin." Bigla, nagising ang robot dog. Nagsimula itong umikot dahil sa short circuit. Pagkatapos, naglabas ito ng sobrang lakas na ultrasonic waves na nagpabingi sa 3. Ginamit ni Pasin ang baril niya para umatake pero hindi pa rin tumigil ang robot. Sobrang sakit ang naramdaman ni Brother kaya nawalan siya ng malay. Pinapasunod ni Pasin si Gian sa restroom para makatakas. Agad ginising ni Gian si Brother at hinila siya papasok kasama niya.
Tatamaan na sana ni Minhee ng baril ang robot nang may isang kotse na sumugod papasok. Mula sa kotse, bumaba ang dalawang kambal. Bumaba rin si Seongjo pero naipit ang pinto. Binaril ng isa sa kambal si Minhee at inatake siya ni Pasin. Agad inimbitahan ni Pasin ang dalawang dati niyang teammate na sabay-sabay silang pumunta sa impyerno ngayong araw. Ibinabari ng dalawang ito ang mga armas nila at gumamit ng kutsilyo para labanan si Pasin. Nagsimulang sumugod ang tatlo sa isa't isa para malaman kung sino ang mananalo. Pumasok si Seongjo sa kwarto para hanapin si Ji-an at bumulong, "Nung bata ka, nakatakas ka sa akin sa bintana. Pero ngayon, wala nang bintana para talunan mo." Pagkatapos, sumugod palabas si Ji-an pero pinabagsak siya ni Seongjo at natumba sa lupa. Agad umatake si brother mula sa likod para iligtas si Ji-an pero mabilis siyang pinabagsak ni Seongjo. Pagkatapos, umakyat si brother sa ibabaw niya para makatakas si Ji-an. Tumakbo si Ji-an sa kabilang side ng kotse. Nakita niya ang master niyang si Pasin na matinding nakikipaglaban sa dalawang kambal. Sa oras na ito, inilabas din ni Seongjo ang baril niya at nagpaputok ng maraming sunod-sunod na bala kay brother. Sumugod ang isang kambal para atakihin si Ji-an pero pinigilan siya ni Minhee. Gumamit si Pasin ng sirang painting para patayin ang isa at sumigaw kay Ji-an na tumakbo palayo. Nadurog ang puso ng kambal dahil sa pagkawala ng kapatid niya kaya nagpaputok siya ng maraming bala kay Pasin. Tumakbo si Ji-an papasok sa opisina ng tiyo niya at sinundan siya ni Seongjo. Agad tumakbo palayo si Ji-an at nagdesisyong kumuha ng baril mula sa patay na mercenary para ipagtanggol ang sarili niya. Pumasok si Seongjo at nakita ang mga mercenary na nakapasok kanina na nakahandusay at hindi na gumagalaw sa lupa. Kinuha niya ang singsing sa kamay ni Captain Kim at inilagay ito sa bibig niya para kagatin at tingnan kung totoo o peke. Bigla, bumukas ang mga ilaw sa kwarto. Lumabas si Ji-an at tinanong si Seongjo kung siya ang pumatay sa mga magulang ko. Bigla, may narinig si Ji-an na ingay sa likod niya at lumingon siya. Sinamantala rin ni Seongjo ang pagkakataon para tumakas. Umakyat si Jongmin mula sa secret room. Nakita niya ang isang machine gun na nakahiga sa lupa, kaya kinuha niya ito at nagpaputok ng walang kontrol pataas. Pagkatapos, malakas niyang minura ang Babylon dahil isa itong walang kwentang organization. Sinabi niya, "Ako ang pumatay kay Jinman, at ngayon, sinusubukan ninyong kunin ang credit mula sa akin." Narinig ito ni Seongjo at nainsulto siya. Patuloy na kinalabit ni Jongmin ang gatilyo, pero wala nang bala ang baril. Kalma namang lumabas si Seongjo at sinabi, "Madalas nagsasayang ng bala ang mga tanga." Pagkatapos, ginamit niya ang palakol para patayin si Jongmin. Bumaba si Ji-an sa secret room ng shopping mall. Tumingin si Seongjo sa secret room at nadiskubreng kakampi pala niya si Jongmin. Pero ngayon, napagtanto niyang huli na ang lahat. Bumaba rin siya sa secret room para hanapin si Ji-an. Sinubukan ni Ji-an na sirain ang lock ng armory pero nakita niyang dumating na si Seongjo. Tiningnan ni Seongjo ang shopping mall na ginawa ni Jinman at bumulong na siguradong kumita ito ng malaking pera. May dahilan kung bakit gustong kunin ng Babylon ang lugar na ito. Napansin niyang nasa taas si Ji-an, kaya nagpaputok siya ng ilang bala pero naiwasan ito ni Ji-an sa tamang oras. Nagsimulang magsuot si Seongjo ng laser goggles at maglagay ng laser bombs sa buong kwarto. Habang ginagawa iyon, inamin din niya, "Sorry dahil pinatay ko ang mga magulang mo. Pero marami ring pinatay ang tiyo mo dahil iisa kami ng team. Pero sinira ng tiyo mo ang mga kasamahan ko. Kung may sama ka ng loob, sisihin mo ang tiyo mo." Namatay siya at hinayaan ang pamangkin niyang nasa edad ng pagmamahal na magdusa sa ganitong karumal-dumal na bagay. Habang gumagalaw si Ji-an, nadaanan niya ang isang laser bomb. Sumabog ito at tumilapon si Ji-an ng malayo. Sinamantala rin ni Seongjo ang pagkakataon para atakihin si Ji-an. Agad lumaban si Ji-an pero naubusan ng bala ang baril niya. Sa oras na ito, nakita niya ang isang baril na nakahiga sa lupa. Sa taas, sinundan ng natitirang kambal ang secret passage sa restroom. Pumunta siya sa isang pader na mukhang secret door. Sinipa niya ng malakas ang pinto at nagsimula itong sumabog ng malakas. Binenda ni Ji-an ang sarili niyang sugat at napaluhan ng maalala niya ang choice na magsimula ng bagong buhay na inihanda ng tiyo niya para sa kanya noon. Sa kabilang banda, gising na ngayon si brother dahil nakasuot pala siya ng bulletproof vest. Sa ilalim ng secret room, hinahanap ni Seongjo si Ji-an nang biglang bumukas ang ilaw ng forklift. Minaneho ni Ji-an ang forklift diretso papunta sa kanya, pero nagawang makaiwas ni Seongjo. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, tumama siya sa laser bomb na siya rin ang naglagay kanina. Tumilapon si Seongjo at bumagsak sa tumpok ng chemicals na inilagay ni Ji-an sa taas kanina. Hinamon ni Seongjo ang tapang ni Ji-an. Pagkatapos, binaril ng babae ang chemical sa lupa, dahilan para kumalat ang apoy kay Seongjo. Pero muling nag-activate ang fire suppression system ng store, kaya naapula rin ang apoy sa katawan ni Seongjo. Susugod na sana siya nang binaril siya ni Ji-an sa noo, ginising ni Pasin si Minhee. Bumaba si brother sa shopping mall at nakita si Ji-an na nakaupo sa lupa kasama si Seongjo na nakahandusay at hindi na gumagalaw. Ipinaalam din ni brother na buhay pa si Uncle Pasin at Sister Minhee. Chinek ni brother ang Morta Help System at pinuri na talagang magaling si Jongmin. Hindi niya inakalang kaya nitong pasukin ang security. Bigla, napagtanto ni brother na maraming kotse ang papunta sa base na ito. Siguro sila ang mga killer na nakipag-cooperate noon kay Jinman. Sa labas, maraming gangster ang nagmamaneho ng mga kotse
at may hawak na mga armas habang papalapit sa bahay. Nagsimula silang magtipon at maghanda para umatake sa loob at hulihin ang lahat ng tao sa loob. Nag-search si brother at nalaman niyang inilagay ng Babylon Organization silang lahat sa hit list at nag-alok ng reward na $1,000,000 para sa bawat tao. Kaya ganon karaming killer ang nagtipon. Agad tinanong ni brother si Gian kung paano nila lulutasin ang problema dahil siya na ang namamahala sa lugar na ito ngayon. Agad pinabuksan ni Gian kay brother ang armory door pagkatapos kinuha niya ang palakol at hinampas ang lupa. Sa taas, ipinaalam ni Pasin kay Minhie na nagpadala sila ng mas maraming tao. Walang makakapasok sa shopping mall kaya magiging ligtas si Gian. Silang dalawa ang kailangang lumaban para sa sarili nila. Maraming assassin ang pumasok sa warehouse na may lamang agricultural plastic pipes. Lumabas si brother na naka-hood at may suot na karatula na nakasulat, "Please do not shoot," at may hawak siyang megaphone. Mula sa loob ng secret room, nagsimulang magsalita si Gian sa microphone. "Hello sa lahat ng customers. Ako ang bagong owner ng Mortahelp at pamangkin ni Jinman. Una, gusto kong magbigay ng regalo sa mga customers na pumunta rito." Pagkatapos, inihagis ni brother ang pugot na ulo ni Xiongjo. Inamin ni Gian na siya mismo ang pumatay kay Xiongjo. Mga tao sa warehouse, 6 na tao. Sa living room, 6 na tao. Sa garden, kabuuang 18 tao na may red codes. Kung uuwi na ang lahat ngayon, walang mangyayari. Ang $4,000,000 na bounty na inialok ng Babylon, hahatiin ko ito ng pantay-pantay at itatransfer sa bawat isa ng walang tax deductions. Simula ngayon, pwede na kayong makipag-trade sa akin ng normal. Mananatili rin ang codes ng lahat. Kaya ko pang magbigay ng mas magandang presyo kaysa sa Choco. Pero kung gusto pa rin ng lahat na ipagpatuloy ang pagkuha ng posisyong ito mula sa akin, mamamatay kayong lahat dito. Magbibilang ako hanggang 3 para makapagdesisyon ang lahat. Sa oras na ito, nagsimulang ibaba ng mga assassin ang mga armas nila at buong-buo silang pumayag sa attractive offer na ginawa ni Gian. Kaya umatras silang lahat. Dahil dito, nakahinga rin ng maluwag si brother. Nang pumasok si Pasin sa kwarto, nakita niyang bumigay na ang katawan ni Minhie. Bumaba si brother sa secret room, nanginginig ang katawan niya dahil sa delikadong bagay na kakagawa lang niya. Umakyat si Gian at naglakad-lakad para tingnan ang magulong bahay niya. Pero nang pumasok si Gian sa kwarto, wala na roon si Master Pasin at Minhie. Lumabas si Gian at napaluha. Pagkatapos, bumagsak siya at sumigaw ng malakas dahil sa mga nakakatakot na bagay na naranasan niya. Bigla, may dumating na bus. Agad kinuha ni Gian ang baril niya at tumakbo papunta roon. Hinahanda ang sarili na labanan ang iba pang assassins. Mula sa bus, bumaba ang isang may balbas na uncle. Nakilala ni Gian na ito ang driver na naghatid ng abo ng tiyo niya papunta sa sementeryo. May yellow code ang uncle na ito at pumunta siya rito para tumulong maglinis ng eksena. Pagkatapos, mula sa bus, maraming tao ang nagdala ng specialized equipment para linisin ang lahat ng scandal sa base kung saan si Gian ang boss. Pinayuhan ng uncle si Gian na pumunta sa shopping mall dahil marami pa ring panganib sa labas. Isang staff member ang tumakbo papalapit para i-announce na may paparating na kotse. Lumabas si Gian at nakita niyang iyon ang taxi ng driver, isang malapit na kaibigan ng tiyo niyang si Jinman. Bigla, buhay na lumabas si Jinman mula sa backseat at inalalayan ng isang kaibigan. Pagkatapos, nagtinginan silang dalawa at ngumiti.